So ayun nga niyo, dahil maraming nagre-request at maraming sumuporta doon sa ating last video about sa aking OJT, ay pagbibigyan ko ang inyong kahilingan at matagal nyo nang hinihintay. Nakakatuwa lang po isipin na maraming nang-inspire at natutuwa sa ating unang video. So ngayon mas marami pa kayong malalaman tungkol sa aking mga ginagawa. So halika na at makinig sa aking ikukwento. So bago ako makarating sa aking patutunguhan na aking pinagtatrabuhan, ay bumabiyahe ako ng ilang oras at minsan ay naiipit pa sa traffic. Pagkatapos ay maglalakad pa ulit ako ng ilang minuto bago makarating yon. Dahil kung sasakay ako ay mamamahalan na ako ng pamasahe. Habang naglalakad ako ay damang-dama ko yung init ng araw o minsan ay ambon ng ulan. Pero bawat hakbang ko, lagi kong pinapaalala sa aking sarili na bakit ko nga ba ito ginagawa? Bakit ba ako nagsimula? At ano ba ang magiging resulta nito? Siyempre, ang lahat ng itong paghihirap ay para sa aking pangarap. Sa wakas, nakarating na rin ako sa hotel na aking pinagtatrabahuhan bilang OJT. Sa kabila ng mahabang biyahe at nakakapagod na traffic, bigla akong nabuhayan sa tuwing natatanaw ko ang entrance ng hotel. Dahil para bang napapalitan ng sigla ang pagod. Dahil alam ko na panibagong araw na naman ito ng pag-unlad at pagkatuto. Sa totoo lang, noong una ko talagang pasok dito sa hotel na to, wala talaga akong idea kung anong mangyayari sa akin. Pero dahil maraming gumabay sa akin dito, maraming nagturo, kahit hindi ko talaga department, may matututunan talaga. Dito pa nga, naging performer pa nga ako minsan. At kapag may event naman, madalas all around ako dyan. Pangalawang araw ko, naging artista agad ako At ito pala ang pinakatrabaho ko dyan. Syempre nung una, wala talaga akong alam dyan. Wala rin akong idea. Pero dahil ginabayan at tinuturuan kami ng aming napakagaling at napakahusay na mentor, ay unti-unti ko nang natututunan. At ito pala ang mga kasama ko sa aking office. At masaya ko na sila ang nakasama ko dahil kahit OJT pa lang ako ay hindi ko naramdaman na iba ako sa kanila. At kahit magkakaiba kami ng department ay tinuring nila akong parte ng team. Tuwing uwian ay sabay-sabay kami naglalakad. At kahit nga pagod sa trabaho ay hindi nawawala yung kwentuhan, tawanan. Kaya yung mga ganitong moments ay malaking bagay sa akin. Dahil dito ko nararamdaman na hindi lang ako basta trainee sa isang kumpanya, kundi ay parte ako ng isang team na may malasakit at pagmamahal bilang mga kaibigan. So ayun, sana may natutunan kayo.